Ang globalisasyon ay ang mabilis na pagkakabit-kabit ng mga bansa, kultura at ekonomiya sa tulong ng teknolohiya, komunikasyon at kalakalan. Sa Pilipinas, hindi lang ito nakikita sa mga infrastruktura, kundi nararamdaman din sa kaisipan at gawi ng mga mamamayan. Habang nagdadala ito ng mga oportunidad sa ekonomiya, tulad ng industriya ng BPO at remittances mula sa mga OFW, nagpapasok din ito ng mga banyagang kultura na nagiging hamon sa pambansang identidad ng bansa. Ang pamilyang Pilipino ay tradisyonal na extended o sama-samang naninirahan sa isang bubong, kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pagdalang at pagmamano. Subalit dahil sa globalisasyon at pangangailangang pinansyal, umusbong ang mga transnasyonal na pamilya kung saan ang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa at digital na lamang ang komunikasyon. Ang kakulangan sa pisikal na gabay ay nagdudulot ng paghina ng tradisyonal na disiplina. Bukod dito, ang kanluraning kaisipan ng individualismo ay unti-unting pumapalit sa kolektibong desisyon ng pamilya, kung saan mas pinipili na ng mga kabataan ang sariling kalayaan. Ang bayanihan o ang kusang loob na pagtulong ng walang hinihintay na kapalit ay nagbago rin ng anyo. Sa modernong panahon, mayroon ang tinatawag na digital bayanihan kung saan nagkakaisa ang mga Pilipino sa social media upang magpaabot ng tulong sa mga biktima ng sakuna. Sa kabilang banda, may negatibo ring epekto ito. Dahil sa matinding kompetisyon sa merkado, ang kaisipan ng ilan ay nagiging materialistiko at nakatutok sa lamangan o pansariling interes. Ang labis na paggamit ng gadgets ay nagpapahina rin sa personal na ugnayan sa mga kapitbahay at komunidad. Dahil sa layuning maging globally competitive, ang wikang Ingles ang nagiging wika ng kapangyarihan, negosyo at edukasyon. Maraming magulang ang pinipiling palakihin ang kanilang mga anak na Ingles ang unang wika, na nagiging banta sa wikang Filipino at mga lokal na dialekto. Kasabay nito ang paglala ng colonial mentality o ang paniniwalang mas superior ang mga banyagang produkto at kultura kumpara sa sariling atin dahil sa agresibong marketing ng mga global brands. Madalas na nagiging basehan ng modernisasyon ang mga pamantayan ng kanluraning bansa, lalo na ng Amerika, cultural homogenization. Gayunpaman, marami pa ring Pilipino ang nagpapakita ng cultural hybridization o ang paghahalo ng lokal at banyagang kultura. Isang halimbawa nito ay ang paggamit ng Taglish sa pan-araw-araw na pakikipag-usap. Ang globalisasyon ay isang katotohanang hindi matatakasan na naghahatid ng modernisasyon at pag-unlad. Gayunpaman, ang susi ay ang pagkakaroon ng balanse. Hindi dapat palitan ng modernong teknolohiya ang mga pangunahing pagpapahalaga tulad ng paggalang sa pamilya, bayanihan, at pagmamahal sa sariling wika. Ang pagtuturo ng mga tradisyonal na halagang ito sa mga susunod na henerasyon ang magsisigurong ang globalisasyon ay magiging instrumento ng pag-unlad at hindi ng pagkasira ng kulturang Pilipino.